Tanong nga tayo sa PIDEA. Si Attorney Joseph Kalulot ng PIDEA, spokesperson ng PIDEA, PIDEA, nasa linya natin. Attorney Joseph, magandang morning. Si Ka Jerry Baha po ito. Magandang umaga, Ka Jerry. Magandang Apo. umaga din po sa mga nakikinig at nanonood Apo. sa ating palatuntunan. Apo. Talaga bang may malaking papel na sa war on drugs natin ang mga mangingisda, Attorney? Ka Jerry, hindi lang po mga mangingisda ang merong malaking papel sa ating war on drugs. Mhm. This is the whole community po. Dahil ang war on drugs, hindi na naman po kakayanin yan ng mga law enforcement agencies. Oo. Kailangan din ho ng partisipasyon din ho ng ating komunidad. Ng lahat ng tao. Oo, lahat ng mga ayaw sa droga. Kalaban natin ng droga. Pero dito sa mga nangyayari sa mga nakaraan, parang nagkakasunod-sunod ito at mukhang napakarami ng nakukuha, nalalambat na droga ng mga mangingisda natin, Attorney Joseph. Ito po, Ka Jerry, ang resulta o produkto ng ating pinaigting na demand reduction activities ng PIDEA. Ito ay kaagapay din ho sa partnership and collaboration na ginagawa ng PIDEA, Philippine Coast Guard, PNP, yung Philippine Navy, doon ho sa ating mga fishing communities. Kaya nga po itong ating mga isda, sila ho ang ating partner dito sa ating war on drugs. At sila rin ho yung mga unang nakasabat yan po sa mga lumutang o yung tinatawag natin mga floating shabu off the coast ng western part of the Philippines. Oh, sa ano ba nanggagaling yan? Yung mga floating shabu na yan? Base ho sa mga packaging na mga na-recover ko natin, kahintulad po ito doon sa mga shabu na manufacture at nanggagaling doon sa Golden Triangle area. Kung tatanungin po saan ho yung Golden Triangle area, ito po yung mga lugar within the boundaries of Myanmar, Thailand, and Laos. Doon Yan po nanggaling ho yung mga maaring doon ang na-recover po gagaling, pero hindi naman ho doon siguro inilaglag yan sa malalayong lugar na yon. Hindi ho kaya yan mga nakasakay sa barko tapos inilalaglag dyan sa West Philippine Sea? Posibilidad po yun. Isa ho yan sa tinitignan ho natin na anggulo na maaaring doon ho talaga tinapon yan Oo. sa high seas para kukunin ho ng kung sino man ang kontakto nila at yan ho ang balak na ipuslit sa loob ng ating bansa. Oo. So ito itong mga drug traffickers na ito nakabarko tapos ang contact nila marahil mga nakabangka din para pick upin yan. Ano? Yan po ang isa sa mga modus ho ng ginagawa ng mga drug syndicates po natin. Naku. Mula ho nitong mga nakakaraang linggo, madalas diyan sa mula karagatan sa Bataan papataas. At ang latest nga sa Batanes itong pinakahuli na mga nakuhang shabu. Opo, ang pinakahuli hong recovery ho natin dyan ho sa may bandang Batanes, may isang mangingisda rin po, nakakuha po ng isang sako na naglalaman ng 25 na pakete na may kargang pinaghihinalaang shabu. Ito ho, yun ay turnover naman na ho sa ating otoridad at yan po dadalhin sa ating laboratorio para ma-test po natin yung laman ng mga pakete na na-recover po. So hindi pa ho natin confirm kung ito'y drugs talaga? Wala pa kasi yung laboratory report. Kaya tayo po, ang nababanggit lang po natin, suspected shabu. Dahil po sa kanyang itsura. Ang itsura po nung nakuha doon sa 25 pakete ay mukhang shabu. But the laboratory is the only entity who has the authority to say that yung final is shabu. Para sigurado tayo. Tama kayo doon, Attorney. Kailangan na yung laboratory test. Okay, sa taong ito lang, Attorney Joseph, mga gaano na itong mga floating shabu na nalambat na mga mangingisda natin? Gaano karami na? Yung sa floating shabu po, yung batch po na ito, ang nasira na kasi natin doon sa Kapas po ng isang araw, that's 1.3 tons. Wow. Tapos idagdag pa ho natin itong nakuha doon sa may Batanes. Yung sa Batanes, more or less, siguro mga nasa 24.5 kilos siguro ho yun. So yan na po yung mga
yung mga nalambat ho ng ating mga mangingisda. Yung 1.3 Pero yung- tons na sinunog sa Kapas, puro floating yon, galing sa floating, mga floating shabu yon? Opo, Ka Jerry, yung Matindi, 1.3 no? tons, Oho. floating po yan. Tapos may dinagdag din po tayo dun sa mga sinira ko natin sa Kapas Oo. na meron na pong court order. Kaya po yung value Oo. ng nasira po natin dyan, umabot po ng 9.4 billion pesos. 9.4 billion pesos na halaga ng drugs na kung ito'y umabot sa kalsada ay siguradong napakaraming kabataan ng masisira. Ang tanong ko ngayon, Attorney Joseph, may pabuya ba man lang tayong reward man lang tayong naibibigay sa mga mangingisda nating nakakalambat nito? Sa mga mangingisda ho na nag-turnover po ng mga floating shabu, Oo. may mga LGU na namigay na rin po ng pabuya. Oo. Ang Philippine Coast Guard namigay na rin po, pati ang PNP. Oo. Sa aming hanay naman ho, may hininda ho kaming mga grocery items para ho sa ating mga mangingisda. So mga malit na bagay lang po maaaring namin may bigay, pero yung ginawa nila, hindi po yan masusukat ho. Napakalaking Totoo ho yan. karangalan po para sa nila yan. Oo, sabi ko nga ho, mukhang may malaking papel na talagang ginagampanan ngayon ng mga mangingisda natin sa war on drugs. Pero wala ho bang effort, attorney, na magkaroon ng maayos na sistema nag-reward system o pagbibigay ng karampatang pabuya, yung magkaroon na ng sistema, maging maayos na, at hindi lang yung galing sa LGU, galing sa inyo na grocery, para ho sipagin man lang at lalong maghanap ng mga floating shabu, mga mangisda natin. Jerry, pinag-aaralan na rin po ng Dangerous Drugs Board po yan. Aha. Kung paano rin ho mabigyan ng karampatang karangalan din po yung mga ganitong sitwasyon na kung saan mayroong mga recoveries from the sea. So, hopefully meron ho tayong maayos na sistema na ho dyan. Although meron na ho tayong mga reward system, pero may mga parameters po kasi tayong kailangan sundin po ayon sa mga board regulations po. Oh, okay. So yan ay mga floating shabu sa dito ho sa atin sa lupa. Anong information ninyo? Meron pa bang dito mismo meron pa bang shabu laboratory na existing ngayon? Sa Shabu Laboratory naman po, alos wala na ho kami makita. Sa buong termino po ng ating presidente, 4 lang ho nasira ho nating laboratorio. Ibig sabihin, mukhang wala na hong nagmamanufacture po dito, or baka meron hong nagbabalak mag-umpisa. Kaya manawagan na rin ho kami sa mga kababayan natin, baka meron ho sila mga kapitbahay na nag-uumpisa na rin hong gumawa ng laboratorio. Kasi ang laboratorio po, hindi lang ho yan sa mga malalaking warehouse. Maaari hong gawin yan sa loob ng inyong mga bahay, or dyan sa mga subdivision or sa mga condominium units. Anong mga senyalis po yan, Ka Jerry? Yung kapitbahay lang, marami mga exhaust. Marami yung CCTV. Sa labas po ng kanilang bakuran, napakarami yung mga plastic containers yan, plastic na drum. Ito po yung mga lalagyan ng mga chemical. This oras po ng gabi, dyan po nakikita yung mga yung operation nila. Opo. May mga ano ba yan? May exhaust ba yan? May makikita bang laging umuusok? Mga ganun ho ba yun? May mga exhaust po, may masangsang na amoy minsan. So dapat kapag ganun, ipagbigay alam kaagad sa inyo. Opo, Ka Jerry, ipagbigay alam sa mga otoridad, sa amin ho sa PIDEA o dyan po sa Philippine National Police. Dahil kung meron kayong may report na ganyan at gusto nyo makakuha ng reward kapag naging positibo po yung operation natin, may binibigay ho na reward system. May binibigay ho na naka-reward. Yan po sa mga nagre-report po ng mga laboratory. Yun pala, may maayos ng reward system sa ganun. Yung ang wala yung sa mangingisda, wala pa. Wala pang maayos. Yung sa mga mangingisda po, inaayos na lang po natin ho yung, kasi may mga parameters po tayo kailangan sundin. So hopefully maayos din natin yan in the coming days po, Ka Jerry. Opo. Mukhang ganun na nga ginagawa ng mga drug traffickers, sa hirap na silang mag-manufacture sa community, sa lupa. Kaya siguro sa ibang lugar nila ginagawa, isasakay sa barko, pag papaanod. Ito nga, at ito na nga yung nakukuha ng mga mangingisda natin.
Opo, Ka Jerry, yan na yung isa sa mga modus na ginagawa na po nila ngayon. So, sa Golden Triangle area po sila kukuha, susubukan lang ipuslit sa ating bansa through our coastal area. Oo. Hindi kaya dito mismo sa mga inagaw sa ating isla ginagawa yan, attorney? Mga inagaw na isla sa atin dyan sa West Philippine Sea? Wala naman po kaming monitor na ganyan, Ka Jerry. Mapapaisip tayo ng ganun. Wala naman po. Lalo pa may mga Chinese markings yung mga packaging eh. Meron nung mga Chinese markings po na nakuha dyan sa mga na-recover po natin. Oh, okay. Attorney Joseph, balitaan nyo kami ng update dyan sa para sa yung para sa reward sa ating mga mangingisda. Ano? Pag meron ng maayos. Opo, Ka Jerry. Salamat po. Meron tayong updates. Balitaan po namin po kayo. Salamat po, attorney. Magandang umaga, Ka Jerry. Magandang umaga rin sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Si attorney Joseph Kalulot, siya po ang spokesperson ng PIDEA.